Ang kwento ni Jesus ay para sa lahat. Kahit hindi ka naniniwala, nabubuhay ka sa mundong may pangalan niya sa kalendaryo at mga pista. Maging sa pag-uusap natin tungkol sa mabuti at masama, ang kanyang ideya, kapatawaran, tulong, at pagpapakumbaba ay naging batayan para sa milyon-milyong tao. Isasalaysay namin kung saan siya nagmula at ano ang kanyang sinabi, bakit siya pinatay at paano naging pinakamaimpluwensya ang kanyang kwento sa mundo. Lahat ito ay walang drama, simple, at tapat para maunawaan kung paano binago ng isang tao ang kasaysayan. Nang isilang si Jesus, hawak ng dayuhan ang bansa. Namuno ang Roma sa lahat. Sinikap ng lokal na pinuno na pagbigyan ang Roma at sariling bayan. Nabuhay ang mga tao sa ilalim ng panggigipit. Nagbayad sila ng buwis. Umaasa sila sa pagbabago. Naghihintay sila ng magpapalaya sa espiritu at katawan. Kaya, pag may bagong mangangaral, usapin ito ng pananampalataya at politika. Mas delikado ang salita kaysa espada, lalo na kung pakinggan ng maraming tao. Noong panahong yun, pinapangarap ng mga tao ang isang tagapagligtas. May gusto ng malakas na pinuno, may gusto naman ng mabait na propeta. Nangako ang mga lumang kasulatan na may darating na magbabago ng lahat. Nang magsalita si Jesus tungkol sa kapayapaan, pagpapatawad, at kabutihan, may nakaramdam ng pag-asa, pero ang iba ay takot. Iminungkahi niya ang bagong buhay kung saan hindi pera o kapangyarihan ang mahalaga, kundi ang puso ng tao. Para sa iba, ito'y tunog ng liwanag, sa iba naman, tunog ng hamon. Ang kwento ng kapanganakan ni Jesus ay hindi tungkol sa mga palasyo. Ang kanyang ina ay simpleng dalaga, at ang kanyang ama ay karpintero. Hindi sila nakakita ng silid sa otel kaya doon sila natulog sa sabsaban. Doon, sa gitna ng dayami at mga hayop, isinilang ang magpapabago ng mundo. Iba-ibang bersyon ang nagsasalaysay nito sa sarili nilang paraan. Ngunit iisa ang pinagkakasunduan, nagsimula itong tahimik at di napansin. Walang pagbubunyi, isang bata lang sa gitna ng ordinaryong tao. At ito ang nagpapangyari sa kwento na maging labis na nakaaantig. Pagkapanganak, nasa panganib agad si Jesus. Nang marinig ang bagong hari, natakot ang lokal na pinuno at nais patayin ang sanggol. Tumakas ang mga magulang kasama siya sa ibang bansa. Paalala ng kwento, ang pag-asa ay madalas nagsisimula sa takot at pagtakas. Ngunit bumalik ang pamilya at namuhay ng payapa, malayo sa kabisera. Lumaki si Jesus bilang ordinaryong bata. Walang nakakaalam kung sino siya balang araw. Lumaki si Jesus sa maliit na bayan. Tumulong siya sa ama at namuhay kasama ng simpleng tao. Hindi ito marangyang buhay, kundi puno ng paggawa at katahimikan. Halos walang alam sa kabataan niya. Pero marami siyang nag-isip at nanalangin. Alam niyang may mahalaga sa loob niya. Isang araw, nagpunta siya sa disyerto kung saan walang tao. Nandoon siya ng mag-isa, walang pagkain o ginhawa, upang maunawaan ang sarili. Ang sandaling yun ang simula ng kanyang bagong landas. Nang lumabas si Jesus sa disyerto, pumunta siya kay Juan, isang taong pinakikinggan ng lahat. Si Juan ay nagbabautismo sa mga tao. Palatandaan ito ng bagong simula. Pumasok din si Jesus sa ilog. Ito ay tulad ng isang simula. Hindi na lang siya nakikinig. Magsasalita na rin siya, naghintay ang lahat sa kanyang sasabihin. Hindi siya nanalawagan sa digmaan. Hindi rin siya nangako ng kayamanan. Sabi niya, magsimula sa sarili, magpatawad, huwag manlinlang, huwag maghayganti. At nagsimulang makinig ang mga tao. Hindi nag-iisa si Jesus. Nagtipon siya ng mga alagad, mga ordinaryong tao. Mga mangingisda, kolektor ng buwis, mainit ang ulo, at nagdududa. Hindi siya pumili ng perpekto. Nag-aaway sila, hindi laging naiintindihan, at natatakot. Ngunit sinundan siya nila. May mga babae rin na tumulong at naniwala. Hindi ito hukbo o partido. Ito'y isang grupo na natutong magbigay, hindi kumuha. Kahit nagkakamali sila, patuloy silang kasama niya sa paglalakbay. Si Jesus ay hindi neglektura. Nagkukwento siya, tungkol sa binhing nahuhulog sa lupa. Tungkol sa taong nakatuklas ng kayamanan. Tungkol sa anak na umalis ng bahay at bumalik. Simple lang ang lahat, pero tumatagos sa puso. Sabi niya, pag-ibig ang mahalaga. Maging sa kaaway, na ang mahirap ay maaaring maging masaya. Na mas malakas ang nagpapatawad. Tila kakaiba ang mga salitang ito, ngunit may di malilimutang bisa.
Sinasabing pinagaling ni Jesus ang may sakit, tinulungan ang bulag na makakita, at pinakain ang gutom. Pinahinahon niya ang bagyo sa isang salita. Hindi siya gumawa ng palabas. Ang gawa niya ay tugon sa sakit ng iba. Saan man may nagdurusa, tumulong siya. Sa ilan, ito ay himala. Sa iba, dahilan para matakot. Kapag may nagbabago ng patakaran, natatakot ang sanay sa kapangyarihan. Pinakinggan siya ng napakaraming tao. Kung mayroong tao, nag-aalala ang mga namumuno. Habang dumarami ang nakikinig kay Jesus, lalong nagalit ang mga makapangyarihan. Hindi niya tinanggap ang kanilang tuntunin, ibinunyag ang kasinungalingan, at hayagang nakipagtalo. Lalo na nang paalisin niya ang mga negosyante sa templo, ang pinakamahalagang lugar. Ito ay isang hamon. Sabi niya, mas mahalaga ang pag-ibig kaysa ritual at ang katotohanan kaysa posisyon. Para sa tao, siya ay guro, para sa kapangyarihan, siya ay banta. At naging delikado ito. Kung hindi siya pipigilan, may mas malaking mangyayari. Pumasok siya sa syudad para sa pista, at sumigaw ang mga tao nang iligtas mo kami. Inasahan nilang siya ang magiging hari, ngunit hindi niya inagaw ang trono. Sa halip, nangaral siya, nanalangin, at kumain kasama ang mga disipulo. Sa hapunan, hinati niya ang tinapay at sinabing, alalahanin ninyo ako. Hindi ito ordinaryong hapunan, ito'y pamamaalam. Ang lahat ay patungo na sa katapusan. May naghihintay ng himala, may naghihintay ng pagdakip. Alam niyang malapit nang matapos ang lahat, at walang nakakaunawa kung ano ang susunod na mangyayari. Isa sa mga alagad, si Judas, ang nagkanulo sa kanya. Tahimik lang, walang sigaw, dinala niya ang mga tao kung saan nagdarasal si Jesus. Hinalikan niya si Jesus upang ipakita kung sino ang dapat hulihin. Ang mga dahilan ay pinagtatalunan, pera, takot, pagkadismaya. Ngunit ang katotohanan ay nananatili. Hindi kalaban ang nagsumbong sa kanya, kundi isang kaibigan. Ito ang nagpapabigat sa kwento, dahil ang pinakamasakit ay hindi ang atake mula sa labas, kundi ang galing sa malapit. Si Jesus ay dinakip kinagabihan. Una siyang tinanong ng mga lokal, saka dinala sa pinuno. Hindi siya lumaban. Siya ay inakusahan at hinatulan ng pinakamalupit na parusa, pagpapako sa krus. Ito ay pampubliko, nakakahiya, at nakakatakot. Ganito pinaparusahan ng mga rebelde. Namatay siya sa burol kung saan nakita ng lahat. Ang katawan ay inilagay sa kuweba at tinakpan ng malaking bato. Tapos na ang lahat. Nagkalat ang mga alagad. Ang pag-asa, tila, ay namatay kasama niya. Ilang araw lumipas, ang mga babae ay pumunta sa libingan at nakita itong walang laman. May nagsabi, siya ay nabuhay. Pagkatapos, ibinahagi ng mga alagad na nakita nila siya, nakausap at nakasabay pa nilang kumain. Ang mga kwentong ito ay nagbigay inspirasyon sa ilan, ngunit nagdulot din ng pagdududa sa iba. Para sa mga naniniwala, ito ay tagumpay ng buhay laban sa kamatayan. Para sa iba, ito ay isang misteryo, ngunit ang mga salaysay na ito ang naging puso ng bagong pananampalataya. Ito ay mabilis na lumago sa kabila ng takot at panganib. Pagkatapos nito, nagtipon ang mga estudyante. Ikinwento nila ang kanilang nakita. Una sa kanilang bayan, tapos sa iba pa. Hindi sila mayaman o makapangyarihan. Ngunit nagsalita sila ng buong kumpiyansa. Nakinig ang mga tao, sumama sila. Nagbahagi sila ng pagkain at tumulong sa mahihirap. Walang nakakaalam na pagkalipas ng taon, bilyon-bilyon ang makakarinig sa mensahe nila. Ngunit noon, simple lang ang lahat, bahay, tinapay, salita. At araw-araw ay may pagpipilian, matakot o magpatuloy. 2,000 taon na ang lumipas. Kilala pa rin ang pangalan niya, kahit nang di nakabasa ng Biblia. Ang mga salita niya ay maririnig sa libro, kanta, at sining. Ang ideya niya ay nasa batas, pagdiriwang, at usapan tungkol sa kabutihan. Nagtatalo ang mga tao, naniniwala o hindi, pero naaalala pa rin siya. Dahil nagsalita siya tungkol sa mga bagay na laging mahalaga, pagpapatawad, pag-asa, pag-ibig, at ito ang hindi kumukupas. Pinagtatalunan ng mga siyentipiko, ano ang totoo, at ano ang naisalin lang. May mga himala ba? Ano ang anyo ni Jesus? Ano ang sinabi ng mga nakasaksi? Hindi natin alam ang lahat. Ngunit isang bagay ang malinaw, totoo siyang nabuhay. Nabuhay siya, nagturo, at pagkatapos niya, nagbago ang lahat. Ang iba ay usapin na ng pananampalataya. Kahit isang tabi ang pananampalataya, ang kwentong ito ay malakas at buhay pa rin.
Kwento ito ng isang tao na nagpakita kung paano maging ilaw sa pinakamadilim na mundo. Kung nagustuhan mo, mag-subscribe para hindi ka mahuli sa mga bagong episode. Dito, maikli at direkta ang aming mga usapan.